Hello, good morning, sir. Hello po. Anong pangalan niyo, sir? Jay Tibor. Alam mo, sir, sa totoo lang, sir, na-amaze ako dahil siyempre, hindi natin inaasahan yung mga panahon, no? So, dahil sa kwentuhan natin kanina, so, mahilig ka para sa music at Nagpe-perform po talaga. nagpe-perform, Ilang decades na po kayo sa music? Bali 30 years na sa industry, music industry. May corporate work, pero yung talagang passion sa music nandyan. So in fact, I'll be performing later on sa Club Filipino sa isang event ng PNP Chief. Ngayon, yun yung pupuntahan natin ngayon. Pupuntahan natin sa Club ngayon. Filipino sa San Juan. Sa San Juan. Hills. So hopefully, matagal ko ng client talaga kasi rin ng PNP. So, talagang pag may event ng PNP, pinubok nila ako. For sure, suki ka na talaga. Suki talaga nila ako. So, ano pa sir yung mga hindi mo makalimutan sa mga perform mo sa mga event? Anong mayroon kang bang hindi na parang hindi mo makalimutan sa buong buhay mo? Well, marami. Like yung first and foremost kasi nga I've been doing front act sa mga sikat na rin ng mga bands, musicians like Parokya ni Edgar. The company. Akala nila pag nasa stage din sikat na artista or sikat na singer, pero which is I consider myself din na gano'n. Hindi nga lang talagang ganun kasikat kasi wala akong record label. Pero if we're going to look at it perspectively, talagang matagal na talaga ako nagfa-front act sa mga kilalang musicians, kilalang bands, especially pag may mga malalaking events like recently event with Accenture Philippines. Also I also did the station ID for Accenture Philippines. So I composed and produced the ibig sabihin sir, marami ka nang na-compose ng mga marami na rin ako na-compose sa mga companies, mga tech companies. And then recently yung Safety Well sa Laguna. And then ano pa ba siya? Safety Roofing. I forgot yung company. Basta Safety Well yung isa. I did their station ID. And then yung may isa pa rin yung company na nagpagawa ng station ID nila. Roofing company siya eh. So piniplay daw siya sa IFM. I haven't heard of it, pero yeah, yun. Sa music sir, ibig sabihin multi ka pala. Either gumagawa ka ng, di ba, yung mga music, then bukod dun sa nag-ano ka sa banda, ikaw rin talagang gumagawa ng sa lyrics mo, sa lahat, everything. Multi-task kung tawagin. Maraming levels yung music talent ko. Ibig sabihin talagang kahit saan ka ilagay, palong-palo ka, and demand ka. Di ba? Kung ganun kasi pang skill mo, talagang hindi ka kumbaga ang buhay natin, hindi tayo mahirapan sa pag hanap ng pag source of income, diba? Dahil sa skill natin, doon natin mapatunayan talagang informed. Kumbaga, yan sir, kailan ka ba nag-start sa pagiging musician? Well, nasa family kasi siya eh. So, yun talaga ang I started at a very, very young age. So, I started performing when I was on grade school. So, and then nagko-compete ako before sa mga singing competition like NAMSHA, National Arts and Music Competition for Young Artists. Talagang nagko-compete ako professionally. And then na-discover ko yung acoustic setup when I was on high school kasi yung mga teachers sa school sa province namin. Parang kumbaga sila yung panlaban, sila yung nagbigay sa akin ng parang perspective na maganda pala ang acoustic setup, solo setup. So yun, and at the same time
pangbato din talaga nila ako sa mga singing competition. Yet like Talagang, yun nga, NAMSHA and other school events. Actually hindi school event ng NAMSHA, national competition talaga siya. Mga talagang kumbaga talagang na-conquer mo na yung na-conquer mo yung lahat ng level. Ibig sabihin kahit saan ka itapon ng school nyo, ibig sabihin from elementary, grade school, college, nagko-compete talaga ako. Yun yung nag-help sa akin to sustain yung education ko, kasi alam mo nang pag galing sa probinsya, hindi hindi talaga medyo mahirap ang income. So siya yung nag sustain sa akin ng mga allowances and everything. Kumbaga napaka-swerte mo naman kasi kumbaga iilan lang mga ganyan, may mga skill na binibigayaan ng Panginoon. Diba? So talagang kumbaga, kaya sa mga katulad, anong mensahe niyo sa mga yung bata pa lang, sa mga teenager pa lang na nag-uumpisa sa paghihilig sa music, ano ang mai-advise mo at mga dapat gawin para maging katulad mo na maging professional singer or professional artist sa like music? Yes, you can consider me as a professional artist kasi I've been doing this professionally na talaga matagal na, and I've been doing travels din, so inside and outside the country performing. So yung may advice ko lang sa mga new musicians, new breed of musicians, and then yung mga bata na mga bata ngayon. So I highly suggest na they study music kasi iba yung maidudulot na bagay pagka may music ka sa katawan. May iwas ka niya sa mga bisyo, may iwas ka niya sa drugs and everything. Exactly, yes. And then may iwas ka niya sa hindi magagandang activities. So yun talaga. And at the same time, iba rin kasi pag meron kang music sa katawan, meron kang sense of alam mo yung timing, rhythmic pattern. Iba pag may music, may passion ng ang bata. And at the same time kasi pag musically inclined ang bata, iba yung attitude nila especially sa foreseeing yung ways of life, 'di ba? Na kahit mahirap ka, pagka may music ka at may naririnig kang inspiring na lyrics dun sa music, you'll be inspired then to move forward. You'll be inspired to do everything that you can, kasi inspired ka because of music. And then yung outlet din kasi siya, sa magandang outlet talaga siya. Pag stress ka, may music. Pag bored ka, music. Yan, everything. Pag parang kailangan mo ng healing talaga, healing talaga. Maraming bagay ang may tutulong ng music. Actually sir, talagang may time nga na siyempre hindi tayo maiwasan kasi buhay nga tayo So talagang darating din ng time na naboboard tayo iba talaga yung pag nasa larangan ka ng music kasi talagang kumbaga yung alternate way na para ma-enjoy mo yung sarili, malampasan mo yung mga yung hindi natin unexpected problem, mga unexpected challenges sa buhay na dumarating. So parang ako ang ginagawa ko kasi yun, nag-isa tapos nagkanta ako or nag-ano ng guitar or piano, either kahit hindi masyado pero talagang malaki rin yung impact pag nasa larangan, pag mayroon kang music, yung blood music na dumadaloy sa katawan mo. Exactly. May outlet ka and everything. Pero here's what I can suggest Marami kasing artist ngayon na they just sing songs na kahit walang substance yung song, and then they just sing kung ano yung parang they feel it. Nasa Bible kasi yun na
hindi mo pwedeng, or kahit may mga ano na rin, may mga scientific ano na rin explanations about this, na yung power of words ba? So if you're a singer, and then if you aspire to become a bringer of light to other people, or a bringer of hope, I highly suggest na ang kailangan nilang ang kantahin nila is yung songs na maggi-give ng hope, yung walang negativity, so walang sobrang emotional na, walang sobrang emotions ng sadness, and negativity, and everything. Kasi yung power of words kasi talaga napakalaki ng impact niya. Kasi you mold your future by speaking of it. So talagang talagang as much as possible, we do not say kung ano talaga yung hindi natin intended, and we say kung ano yung intention natin sa life natin. For example, sinabi natin na I want to be rich, or I am rich, I am healthy, dun sa song. So it will have an impact sa iyo. It will manifest. Pero pagka sinabi mong I'm sad, I am unworthy, and I am everything dun sa song mo, yun yung magma-manifest sa iyo. So napaka-importante talaga din ng you choose your song well, or you create a song that is highly positive, or mataas yung frequency, mataas yung positivity. Yun yun. Actually sir, may na-experience ka ba habang ikaw ay kumakanta, yung parang nakita mo na parang dumadalo yung luha ng isang nanonood sa kanta mo? Ano yung feel mo na yung feel mo, kumbaga, ano yung feel mo na yung sa sarili mo na, oh my God, ba't umiyak pa? Ano yung unang sa isip mo na? Well, actually, yung music talaga, it sends emotion especially pagka ang song na kinakanta ko is highly emotional. Talaga, I feel proud of myself. I feel happy na isa-send ko yung mismong nako-connect ko yung yung song ko sa kanila, na isa-send ko yung message ng maayos, na interpret ko yung song na maayos, kasi maganda talaga sa isang singer performer na nakaka-connect talaga sa audience, and that's very very important. Marami kasing singer ngayon na kanta lang, tugtog lang, for the sake of earning money. Mas maganda talaga na you connect with your audience. connect with your audience. Actually sir, talagang napaka-powerful talaga pag once na ang audience talaga nakatitig sa'yo at so you feel talagang parang, oh my God, it's a very effective yung yung performance mo, so talagang may mga hindi talagang naiwasan, minsan na-distract ka. So sa mga ganun situation, ano yung mga ginagawa mo pag kunya may distraction, may yung yeah, hindi maiwasan, di ba? Sa mga live, especially sa mga live, sa mga hindi maiwasan. Ano yung pwede natin ma-share sa mga mga distraction, para at least in time na mayroon silang ma-encounter ngayon, at least sasabihin, may share mo ngayon, mayroon silang mga anong dapat nilang gawin. Pagka kunwari may na-distraction sila sa pag-perform. Anong dapat gawin? Well, ganito yan when as much as possible kasi talaga any performer should practice kailangan yung practice kasi pagka kasi kunwari wala kang practice, madidistract ka talaga kasi mawawala yung isip mo. Pero pagka nasa situation ka na ng distraction or interruptions, you breathe accordingly. You breathe in, breathe out, and then kung halimbawa nakaka-stress yung situation as much as possible, you take it out of your system. You take it out and then move on. Kung meron kang opportunity to divert the situation, pwede kang mag-open ng mic and then sabihin na
if you can crack a joke okay. Related Parang, to that situation, then do it. Punchline lang ba? Okay. Para at least mawala yung tension, and then ma-break yung ma-break yung stressful moment na yun. Ganun. So sir, talagang actually sir, sa araw na ito talagang hindi ko makakalimutan ang araw na ito na nakilala kita. Actually talagang sa buhay kasi natin may mga bagay na talagang parang pinagtatagpo kayo para kumbaga mabigyan parang ma-break mo kung ang buhay natin ay talagang kumbaga hindi natin mga inaasahan na pagkakataon na pwede natin, dapat bigyan na natin ng time para makakuha tayo ng magandang makakatulong sa ating sarili, na mataas pa yung momentum, tumaas pa yung kumbaga yung yung moral, yes, na kapag siyempre sa sitwasyon ngayon sa buhay natin, talagang maiwasan na magiging hindi tayo kumbaga may time na lubat, may time na so kumbaga sa pagkikita natin ngayon talagang na-empower na uli ako sa aking magiging hilig sa music. Talagang kumbaga kung minsan nga sinasabi ko sa Facebook ko is music is my medicine. Totoo talaga yan. Ikaw sir, talagang sa music, anong masasabi mo? About music? Well, music is a very, very powerful tool to communicate to people and then music also is a very, very powerful tool to use to divert stress, war, any negativity dito sa mundo to. Napaka powerful ng music So if we're just going to use music to sa mga nonsense na bagay, it will also be a disruption Pero kung halimbawa kasi since the music is basically a good thing to have in life, so we use it well. We use it kung may talent kasi music, especially playing guitar, playing musical instruments, singing, we improve it and then we return that to the creator. We give that back to the one who gave that to us. Kasi napaka-importante na we give back din. Yun. Okay sir. Sir, thank you very much sir Thank you very much. Thank you. Thank you very much sa pagkakataon ito na nakilala kita. Talagang hindi ko makakalimutan the pleasure is all mine. Okay. Sir, thank you. Muli. Thank you. Have a good one. Sir, shout out mo yung yung YouTube channel nyo or sa Facebook? Yes. You can follow me at Hey J Show sa Facebook, and then I'll also have a TikTok and Instagram Hey J Show, and then YouTube channel ko is Hey J Show then. So and you can also follow JLS Creative DC. It's my music production. We provide musicians, hosts, talents, bands, music setup, event setup para sa mga mga events here in Metro Manila, Car Region and Region 4. So we provide that also. And then I also have a personal YouTube. You can check JT Bor. Nandun lahat ng mga rodeos ng life ko. So lahat ng mga bagay na ginagawa ko personally while doing music, then practices and everything. So then you can catch me there also. And then sa Facebook page ko, you can check my schedule there kung saan ako next na magpa-perform. Sa mga events sa mga events ko, you can check me there. And then sa mga gusto rin mag-book for sir, future events. Kasal? Yes, lahat. Kasal, binyag, events, corporate events, ultimo ang patay na oh my God. tugtugan ko na rin 2 beses. Ayan, and then I've hosted several events na rin. So let's keep in touch. Hey J Show. Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, Instagram,
thread, name it, I Okay. have that. So Hey J Show. Okay. Okay. Okay, guys, pagkakataon nyo na yan, kung gusto nyo ma-personal na makita si Sir, yung lahat ng mga media, Social media. okay, social media, so mag-inquire lang po kayo kay Sir para just in case na kailangan nyo, or pwede nyo rin i-refer sa mga kaibigan nyo, like sa mga big event. So guys, thank you muli. Thank you very much. Muli, ako si Kuya Aoy na nagsasabi, Diyos mabalos and Dugabos, and Just mabalos. always be positive. Thank you very much, guys. Thank you. Thank you. I love you, Diyos mabalos. Sir. Thank you, Just mabalos. Okay, thank you.